Pacquiao. Saksi si Tina Panganiban Perez. Hindi na bago ang pagsama ng mga politiko sa tuwing may heroes welcome para sa ating pambansang kamao. At sa nakatakdang pagbabalik bansa ni Pacman sa Marso 22, inaasahang magpaparamdam muli sila. Hindi ipinagbabawal ang pagsama ng mga kandidato sa mga aktibidad sa pagbabalik ni Pacman. Pero malinaw ang panuntunan ng COMELEC para sa mga national candidate. Bawal magkabit ng mga streamers sa float dahil pang political rally lang ang mga ito. Medyo pangit lang tignan kasi nakikisakay siya dun sa rally sa motorcade ng isang isang atleta, no? Pero ultimately wala namang bawal. Paalala pa ng COMELEC, ingat din daw sa pagsusponsor ng concert para ipagdiwang ang panalo ng pambansang kamao. It may be considered a rally. He can be disqualified and he can be perpetually barred from running for political office. Ang mga tumatakbo naman sa lokal na posisyon, walang problema, sabi ng COMELEC, dahil sa March 26 pa magsisimula ang kanilang kampanya. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Samantalang nagtabla na sina Presidential Bet Senator Noynoy Aquino at Manny Villar, pero hindi po yan sa survey, kundi sa mga patalastas nang ipalabas ang pagtutuos ni Manny Pacquiao at Joshua Clottey. At hindi ikanaila ng dalawang kampo, sinamantala nila ang dami ng botanteng maabot na nanood sa laban. Saksi si Sandra Aguinaldo. Habang nagboboxing sina Manny Pacquiao at Joshua Clottey, ibang klaseng bakbaka naman ang nagaganap sa pagitan ng ilang politiko. Si Villar ay nangarap. Ngayon kayo naghihirap dahil sa korupsyon. Sa tuwing may commercial break kasi, ang mukha ng mga nagigit-gitan sa survey na sina Senador Noynoy Aquino at Senador Manny Villar ang laman ng mga commercial na napanood ng milyong-milyong Pilipino. Sa kabuuan ng labang napanood sa telebisyon, si Aquino ay may 10 30-seconder ad ayon sa solar traffic. Si Villar naman, 10 rin ng political ad, pero 45 seconds ang haba ng bawat isang ad niya. Aminado ang Liberal Party, ang dami ng mga matang nakatutok sa laban ni Pacquiao ang gusto nilang abutin sa pagpapalabas ng mga patalastas. Hindi natin kayang pantayan yung dami ng ads ng ating mga katunggali, kaya tinitiyak lang natin na dun sa mga sabihin na nating matitinding mga programa na kinakailangang meron tayong presensya, ay ginagamit natin ng gusto yung ating maliit na budget. Ganyan din ang katwiran ng kampo ni Villar. Itong laban ni Manny Pacquiao, laban kay Clottey, ay isa sa mga highest rated at inaabangan na mga programa. Ang kampo ni dating Pangulong Joseph Estrada, hindi raw kinaya ang mas mataas sa ordinaryong presyuhan ng ad placement sa laban ni Pacquiao. Kaya naman may pahabol silang pasaring sa mga kalaban. I would describe it as atrocious considering the high cost. Ang sabi sa amin ng aming ad agency is the estimate Villar spent 10 million for all his ads. Si Richard Gordon hindi rin daw naglagay ng ads sa The Event kahapon. Dapat matutunan tao na kilatisin kung sino ang talagang nararapat na kandidato na malagay na presidente. Hindi nag-advertise lamang. Wala ring campaign ads sa The Event sina Guibot Teodoro, Brother Eddie Villanueva, Senador Jambi Madrigal, Nicanor Perlas at JC De Los Reyes. Daig pa sila ng senatorial candidates na sina Ralph Recto at Ramon Guico na may tig-2 ads na may habang 30 seconds kada isa. Naniniwala naman ng isang PR practitioner na mabisa pa rin ang mga ads sa puntong ito ng kampanya. Palagay ko, 80-85% ng mga Pinoy ang nanonood. Marami pa rin na hindi pa desidido kung saan talaga sila magbo-vote. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Sa ibang balita, pumanaw na po si dating Budget Secretary Emilia Boncodin. Inaayos na ang kanyang burol sa De La Estrada Parish sa Quezon City. At live mula sa Quezon City, saksi si Lia Manyalak. Lia. Iga, narito na nga ang naulilang ina at kaysa isang kapatid ng dating Budget Secretary na si Emilia Boncodin habang patuloy pa rin hinihintay ang pagdating ng kanyang labi dito. Maagang dumating sa Santa Maria de la Estrada ang ilang miyembro ng Hayat 10 para asikasuhin ang pagsasaayos sa burol ni Boncodin. Kabilang sa mga dumating sina dating DSWD Secretary Dinky Soliman, dating Peace Advisor Jing Deles at dating Finance Secretary Cesar Purisima. 2 chapel ang nakalaan para sa burol dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga dating kasamahan sa pamahalaan ng pumanaw na dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Arroyo. Hindi naman siya nag-aalala sa kanyang sakit, no? In fact, she always took it for granted that she'll be healthy.
Alas 2:05 ng hapon kanina pumanaw si Bongkodin dahil sa cardiac arrest. March 10 nang ibalik sa National Kidney Transplant Institute si Bongkodin dahil sa tuluyang pag-reject ng kanyang katawan sa na-transplant na kidney sa kanya. Taong 2005 nang sumailalim sa kidney transplant si Bongkodin dahil sa kanyang polycystic kidney, isang congenital na kondisyon ng bato. Ayon sa NKTI, 2 oras sinubukang i-revive si Bongkodin ng mga doktor. We prepared her to undergo dialysis through yung tinatawag na access. But before she could even be dialyzed, she went into cardiac arrest. On several occasions, she would run out of immunosuppressive medicine. Ito yung gamot to prevent rejection. Kwento ni Nieves Osorio, matalik na kaibigan ni Bongkodin, ni minsay di raw nito ininda ang kanyang karamdaman. Hanggang sa huli, trabaho pa rin daw ang inatupag nito. She wanted a number of things to be completed. She firmly believes in improving public financial management. Pero yung amount Bago nagtrabaho sa gobyerno, nagturo si Bongkodin sa National College of Public Administration and Governance sa University of the Philippines at iba pang pamantasan. Taong 1978 siya pumasok sa Department of Budget and Management hanggang sa maging kalihim noong 1998. Nagsilbi siya muli bilang Budget Secretary sa Administrasyong Arroyo mula 2001 hanggang 2005. Pero noong July 8, 2005, kasama ang 9 na miyembro ng gabinete ni Pangulong Arroyo, nagbitiw bilang kalihim si Bongkodin sa kasagsagan ng Hello Garci controversy. Kabilang sa tinaguriang Hayat 10, isa si Bongkodin sa mga nanawagan sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Arroyo. Igan pasado alas 12 na madaling araw, inaasahan na makakarating dito ang labi ni Bongkodin. Pumanaw siya sa edad na 55 taong gulang na walang asawa at walang anak. Live mula dito sa Quezon City, ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan, Arnel Pineda, pinagsusuri ng National Historical Institute dahil sa maling pag-aawit ng lupang hinirang sa labanang Pacquiao-Cloty. At exclusive, ang secret agimat daw ni Mami V, kaya laging champion ang anak na si Manny. Balitang hatid ng Gisang Liga na Katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.